Malakiyas. Unang kabanata. Ang hula na salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakiyas. Inibig ko kayo, sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, sa ano mo kami inibig? Hindi baga si Esau ay kapatid ni Jacob? Sabi ng Panginoon, gayon may inibig ko si Jacob. Ngunit si Esau ay aking kinapuutan, at ginawa ko ang kaniyang mga bundok na isang kasiraan, at ibinigay ko ang kaniyang mana sa mga tsakal sa ilang. Yamang sabi ng Edom, tayo'y nangabagsak, ngunit mangagbabalik tayo, at ating itatayo ang mga wasak na dako. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sila ay mangagtatayo, ngunit aking ibabagsak, at tatawagin sila ng mga tao ang hangganan ng kasamaan at ang bayang kinagalitan ng Panginoon magpakailanman. At makikita ng inyong mga mata at inyong sasabihin, dakilain ang Panginoon sa dako roon ng hangganan ng Israel. Iginagalang ng anak ang kaniyang ama at ng alila ang kaniyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? At kung ako'y Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga saserdote na nagsisihamak ng aking pangalan, at inyong sinasabi, sa ano namin hinamak ang iyong pangalan? Kayo'y nangaghahandog ng karumal-dumal na hain sa aking dambana, at inyong sinasabi, sa ano namin nilapastangan ka? Sa inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak, at pagka kayo'y nangaghahandog ng bulag na pinakahain di kasamaan, at pagka kayo'y nangaghahandog ng pilay at may sakit di kasamaan, iharap mo nga sa iyong tagapamahala, kalulugdan ka baga niya, o tatanggapin baga niya ang iyong pagkatao? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At ngayoy isinasamo ko sa inyo, inyong dalanginin ng lingap ng Diyos upang pagbiyayaan niya tayo. Ito'y nangyari sa inyong mga paraan, tatanggapin baga niya ang pagkatao ng sinuman sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. O kung meron sana sa inyo na magsara ng mga pinto, upang huwag ninyong mga paningasan ang apoy sa aking dambana ng walang kabuluhan. Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, itatanggap man ako ng handog sa inyong kamay. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan, at ng dalisay na handog. Sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga gentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong nilapastangan na inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay nadumhan, at ang laman niyaon, sa makatuwid bagay ang hain doon ay hamak. Inyong sinasabi rin naman, narito nakayayamot, at inyong ginusuan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at inyong iniharap ang nakuha sa dahas, at ang pilay, at ang may sakit. Ganito ninyo dinadala ang handog. Tatanggapin ko baga ito sa inyong kamay? Sabi ng Panginoon, ngunit sumpain ang magdaraya na mayroon sa kaniyang kawan na isang lalaki, at nananata at naghahain sa Panginoon ng marungis na bagay, sapagkat ako'y dakilang hari, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ang aking pangalan ay kakilakilabot sa gitna ng mga gentil. Ikalawang kabanata. At ngayon, o kayong mga saserdote, ang utos na ito'y sa inyo. Kung hindi ninyo didinggin at kung hindi ninyo ilalagak sa inyong puso upang bigyang kaluwalhatian ang aking pangalan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo, at aking susumpain ang inyong kapalaran. Oo, akin na silang sinumpa sapagkat hindi ninyo inilagak sa inyong puso. Narito, aking sisirain ang inyong binhi at magsasabog ako ng dumi sa harap ng inyong mga mukha sa makatuwid bagay ng dumi ng inyong mga kapistahan, at kayo'y pawang ilalabas na kasama niyaon. Ay inyong malala na aking ipinasugo ang utos na ito sa inyo upang ang aking tipan kay Levi ay manatili, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang aking tipan ay buhay at kapayapaan sa kaniya, at aking mga ibinigay sa kaniya upang siya'y matakot, at siya'y natakot sa akin, at siya'y nagpakababa sa aking pangalan. Ang kautusan tungkol sa katotohanan ay nasa kaniyang bibig, at ang kalikuan ay hindi nasumpungan sa kaniyang mga labi. Siya'y lumakad na kasama ko sa kapayapaan at katuwiran, at inilayo sa kasamaan ng marami. Sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mangagingat ng kaalaman, at kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kaniyang bibig, sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit kayo'y nagsilihis sa daan, inyong itinisod ang marami sa kautusan, inyong sinira ang tipan ni Levi, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya't kayo'y ginawa ko na manghamak at pinakamababa sa harap ng buong bayan, ayon sa hindi ninyo pagkaingat ng aking mga daan
kundi tumangi kayo ng mga pagkatao sa kautusan. Wala baga tayong lahat na isang ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit tayo nagsisigawa ng paglililo bawat isa laban sa kaniyang kapatid na nilalapastangan ang tipan ng ating mga magulang? Ang Juda ay gumawa ng paglililo at ang kasuklam-suklam ay nagawa sa Israel at sa Jerusalem, sapagkat nilapastangan ng Juda ang santuaryo ng Panginoon na kaniyang iniibig at nag-asawa sa anak na babae ng ibang Diyos. Ihiwalay ng Panginoon ang taong gumawa nito, ang gumigising at ang sumasagot mula sa mga tolda ng Jacob at ang naghahandog ng handog sa Panginoon ng mga hukbo. At ito'y muli ninyong ginagawa, inyong tinatakpan ang dambana ng Panginoon ng mga luha, ng tangis at ng buntong hininga, na ano pat hindi na niya nililingap ang handog ni tinatanggap man sa inyong kamay na may lugod. Gayon may inyong sinasabi, bakit? Sapagkat ang Panginoon ay naging saksi sa iyo at sa asawa ng iyong kabataan na ginawan mo ng paglililo, bagaman siya'y iyong kasama at siyang asawa ng iyong tipan. At di baga siya'y gumawa ng isa, bagaman siya'y may labis na espiritu? At bakit isa? Kaniyang hinanap ang lahing makadiyos. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kaniyang kabataan. Sapagkat aking kinapupuutan ng paghihiwalay, sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, at siya na nagtatakip ng kaniyang damit na may karahasan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban na huwag kayong magsalita na may paglililo. Inyong niyamot ang Panginoon ng inyong mga salita. Gayon may inyong sinasabi, sa ano namin niyamot siya. Na inyong sinasabi, bawat gumagawa ng kasamaan ay mabuti sa paningin ng Panginoon at kaniyang kinalulugdan sila, o saan nandoon ang Diyos ng kahatulan. 3 kabanata, narito, aking sinusugo ang aking sugo at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kaniyang templo, at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit sino ang makatatahan sa araw ng kaniyang pagparito, at sino ang tatayo pagka siya'y pakikita, sapagkat siya'y parang apoy ng mangdadalisay at parang sabon ng mga tagapagpaputi. At siya'y mauupong gaya ng mangingintab at mangdadalisay ng pilak, at kaniyang dadalisayin ng mga anak ni Levi, at kaniyang pakikinising parang ginto at pilak, at sila'y mangaghahandog sa Panginoon ng mga handog sa katuwiran. Kung magkagayoy ang handog ng Juda at ng Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon, gaya ng mga araw ng una at gaya ng mga taon ng una. At aking lalapitan kayo sa kahatulan, at ako'y magiging maliksing saksi laban sa mga manghuhula, at laban sa mga mangangalunya, at laban sa mga sinungaling na manunumpa, at laban doon sa nagsisipighati sa mga araw sa kaniyang mga kaupahan, sa babaeng bao, at sa ulila, at sa nagliligaw sa tagaibang lupa mula sa kaniyang matuwid, at hindi natatakot sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi nababago, kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi nangauubos. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang kayo nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. At aking sasawain ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa. Ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad, sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, sa ano kami nangagsalita ng laban sa iyo? Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan nito na ating iningatan ang kanyang bilin at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo? At ngayoy ating tinatawag ang palalo na mapalad. Oo, silang nagsisigawan ng kasamaan ay nangagtayo. Oo, kanilang tinutukso ang Diyos at tumatakas.
Nang magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kaniyang pangalan. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin sa makatuwid bagay isang tanging kayamanan, at akin silang kaaawaan na gaya ng isang tao na naaawa sa kaniyang anak na naglilingkod sa kaniya. Kung magkagayoy manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama, yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Kaniya. 4 na kabanata. Sapagkat narito, ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno at ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawan ng kasamaan ay magiging parang dayami at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na ano't hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kaniyang mga pakpak, at kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan. At inyong yayapakan ng masasama, sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kaniya sa Horeb para sa buong Israel, sa makatuwid bagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At kaniyang papagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa